Siguradong kabado ngayon itong mga kalaban ng San Miguel Beermen pagkatapos nilang makita kung paano nanalo itong SMB kontra dito sa Macau Giant Pandas kahit wala itong si Junmar Fajardo. At ang nanguna pa sa San Miguel yung mga bago nilang players na sila Jerica Hanmisi at itong si George King yung kanilang import. At ang balita natin mukhang lalakas pa itong San Miguel Beermen dahil meron pa raw pinaplanong trade lalo na at itong Titan Ultra na 03 mukhang desperado na at gagawa ng move. At ang balita natin, baka daw pati itong Magnolia Hotshots ay masama doon sa posibleng trade. Kasi mukhang itong si Joshua Monson daw baka mapunta na dito sa Magnolia Hotshots. At baka daw masama ang San Miguel sa trade na yan. Posibleng mangyari daw si Joshua Monson mapupunta sa Magnolia. Samantala naman, itong San Miguel Beer, posibleng ma-acquire ang big man na si James Laput mula dito sa Hotshots. At ito namang Titan Ultra, makukuha naman nila itong si Andreas Cahilig mula dito sa San Miguel Beermen. So yan yung mga posible na gawin talaga nitong si Coach Leo Austria para maging mas matindi yung lineup nitong San Miguel. Dahil alam natin na itong si Coach Leo Austria, ang gusto niyan mag-champion na itong SMB. At kung sakasakali nga, magiging maganda para dito sa San Miguel kung makuha nila si James Laput. Dahil siya, 6'10 yan at nakita natin kagabi no, nung hindi naglaro si Junmar Fajardo. Yes, naka 25 rebounds. Itong si Rodney Brondial. Pero kulang talaga sila pagdating dito sa big men. At mukhang mas babagay talaga dyan kung nandyan nga si James Laput dahil siyempre tumatanda na si Junmar Fajardo, napapadalas na yung mga injury nito. So mukhang kailangan talaga na magkaroon sila ng isa pang 6'10 na center sa ngayon. At ang isa pa no, Rain or Shine Elasto Painters ay nakikipag-usap raw dito sa Meralco Bulls. Mukhang gusto na raw kunin ulit ni Coach Yeng Giao itong si Raymond Almasan, yung dati niyang player. Talagang halatang hirap na hirap dito Rain or Shine dahil kulang talaga sila big man ngayon. Alam natin na na-injure to si Santi Santillan na isang buwan hindi makapaglalaro. Si Kit Dato next season na babalik. Itong si Kailan Tiongson hindi pa masyadong 100%, pati na rin itong si Luis Villegas. So sayang itong Rain or Shine, ang dami sana nilang big men pero laging mga may injury. So hindi nila magamit ngayon yung height nila. Kaya dyan nagkakaproblema itong si Coach Yeng Giao pagdating dito sa pagkuha ng mga tinatawag na mga players talaga na pwede niyang magamit. Kaya nga sa tingin ko, mukhang itong si Coach Yeng Giao talaga kinakailangan ng gumawa ng malaking hakbang dito para ipakita sa lahat na sila magiging solido. At yung pagkuha niya dito sa nasabing bagong center na si Almasan, well, babalik sa Rain or Shine. Sa tingin ko, inaasahan ko na magiging madali naman yung pagproseso nito. Dahil si Raymond Almasan, syempre, alam na alam niya yung sistema ni Coach Yeng Giao. Kaya pwede siya dyan talaga. Kung sakasakali naman ito si Almasan, mabibigyan din niya ng minuto na pahinga yung ibang mga bagong big men itong Rain or Shine habang nagre-recover sa injury. At pagdating naman doon sa pwedeng ipalit, well, andyan of course si Gian Mamuya o kaya si Andre Karakut, yung mga players ng Rain or Shine na nasa trading block. Kaya nga itong si Coach Yeng Giao, sa tingin ko magiging madali niyang magawa itong trade na to. Lalo na ito namang Meralco Bots, willing daw na pakawala si Almasan dahil meron din sila mga bagong players ngayon na magmamando naman doon sa center position. Kaya itong trade na to, good news yan para sa dalawang panig, lalo na alam natin na itong si Coach Yeng Giao ay magiging isa doon sa mga talagang determinado na bigyan ng magandang laban itong ibang teams sa Governors Cup. Kinakailangan lamang niya ng mga big men